Hello guys, ayan magkukuwento tayo sa aking buhay dito sa Taiwan. Ako pala ay isang caregiver dito. Ang alaga ko ay isang matanda, lolo, lalaki yung alaga ko. Ang edad niya ay 105 years old, o diba? Centenarian na tong alaga ko. Kasi nung dumating ako sa kanya, siya ay 93 years old. Ngayon, 105. So, matagal-tagal na rin ako sa kanila. Kaya, mabait naman sila. Tumagal ako sa kanila kasi mababait sila. Pero, ikwento ko sa inyo muna yung karanasan ko dito. Yung first time ko na dumating dito sa Taiwan. Kasi itong amo ko, pang-apat na amo ko to. Bale, yung una kong amo, ikikwento ko sa inyo. Siyempre, bago ako dumating sa Taiwan, naglilending ako, umuutang ako sa lending. Ngayon, yung una kong amo, nahirapan ako doon sobra kasi ang daming trabaho, wala akong pahinga, walang tulog sa gabi. Kasi yung alaga kong matanda dati, si Lola, 87 years old yon, may cancer of colon. So yung pagtahian niya dito sa may tiyan. Ngayon, hindi lang yun matanda ang alaga ko. Naglilinis din ako ng school kasi yung amo ko may sariling school na yung tutorial school. So, nililinisan ko yun mula hanggang first floor hanggang 5th floor kasi maraming mga estudyante. Ang gising ko noon alas 6, magigising ako ng alas 6. Paggising ko, magluluto ako doon ng pangumagahan ng alaga kong matanda. Tapos lugaw pa yung pagkain namin. Araw-araw yun, tuwing umaga, lugaw yung pagkain namin ni Lola. Pero may naman siya, may halo siya na yung parang dried na karne. Mahilig kasi sila dito, yung parang nakapack na siya, naka-dry. Masarap naman siya pag ihalo ng lugaw. Pagkatapos noon, naka-prepare na yung mama ng amo ko na lulutuin sa pananghalian ng mga estudyante. I-prepare ko na yun, basta ako ang tagahiwa ng mga ricado, mga kung ano yung lulutuin sa pananghalian, ako yung tagahiwa. Ilalagay na niya yun sa sa kusina. Pagising ko, prepare ko na yan. Tapos sa pananghalian, yung mama ng amo ko, yun ang nagluluto. Tapos ako naman, pagkatapos ko maasikaso yung matanda, dadalhin nila ako doon sa school. Kailangan matapos ko, alas 6 ako magising. Kailangan 6:30, makakain na si Lola. Palitan ko na siya ng diaper at mapalitan ko na rin yung pagdumihan niya dito sa tiyan. Tapos kailangan makakain na ako. Tapos saka punta sa school, maglilinis. Pagdating sa school, magmamadali ako niyan na maglinis. Kailangan matapos ko yan ng alas 9, yung mga room. Kasi yung mga estudyante darating. Tapos pagkatapos ng mga room, magmamap ako dyan sa may hallway, yung daanan nila. Ang pinakahuling linisan ko, yung CR. Matatapos talaga ako doon hanggang alas 11. Tapos, antayin ko na naman yung amo ko kasi teacher kasi yung amo ko doon. Siya yung nagtuturo din. Dalawa silang mag-asawa. Antayin ko pa. Matatapos yun hanggang alas 3:30, 3:30. Mag-antay ako, wala pa akong pagkain. Hindi pa ako kumain ng pananghalian. Pag uwi ko,
nanginginig na ako sa gutom. Pagdating ko sa bahay, yung si Lula, papalitan naman ng diaper. Linisin ko na naman yung pagdumihan niya kasi sasabog yung pagdumihan niya kasi nilalaruan niya. Minsan kasi parang iba yung ng matanda kasi sa dami niyang tinitake na gamot, parang siya, yung hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi naman siya yung baliw. Parang talaga yung pag nagtitake ng gamot, parang may side effect, parang nawawala sa katinuan. Kaya nilalaruan niya yung pagdumihan paglabasan ng dumi. Siyempre sasabog yun, sobrang baho, buong bahay. Kaya ang hirap-hirap ko, wala pa akong kain, tapos lagi-lagi yung ganun. Tapos pagkatapos ko kumain, mga bata na naman ang alagaan ko kasi yung mama ng amo ko matutulog yun. Ako naman ang mag-alaga. Kasi may matanda na rin yung mama ng amo ko Bali yung inalagaan ko, parang lola ng amo ko. Tapos, wala akong tulog. Ganun ang ko. Sasamahan ko yung mga bata, maglalaro doon sa labas ng mga 1 hour, ganyan. Pag uwi, ako pang magpapaligo ng 2 bata. Yung 2 bata, anak yun ng kapatid ng amo ko, yung isa sa amo ko. Mga 5 years old saka 4 years old. Tapos, pagkatapos paliguan ko yun, maglilinis ako sa bahay, buong bahay. Habang yung mga bata nanonood ng TV. Wala talaga akong pahinga. Mula umaga, pagising, kahit gabi, wala akong pahinga kasi si Lola, tuwing umaga, tulog yan. Pag gabi, hindi yan natutulog. Kaya ako naman, sunod ng sunod kasi naglalakad siya ng gabi. Siyempre, matakot ako matumba. Ang tulog ko dati 1 oras, 2 oras. Minsan wala talaga, kahit idlip man lang, wala talaga. Grabe talaga yung puyat ko dati. Parang alam mo yung maramdaman mo yung parang naglalakad ka na parang nakalutang. Yung ganun, kahit na naglalakad ka, parang nakakatulog ka, parang ganun. Yun ang nararamdaman ko talaga dati. Grabe talaga. Yung hindi mo mamalayan na kahit naglakad ka, nakatulog ka. Naranasan ko talaga yung ganun na sabi ko, baka pag laging ganito, magkakasakit ako, baka hindi ako makauwi ng buhay sa Pinas. Sabi ko sa isip-isip ko dati. Pero sabi ko, Panginoon, sabi ko sana makatulog man lang ako. Kayang-kaya ko yung trabaho, basta yung tulog lang sana ba. Tapos yung pagkain ko pa, lagi akong nalilipasan tuwing tanghali kasi matagal matapos yung amo ko. Kahit na kumakain sila ng pananghalian, hindi nila ako binibigyan. Bumibili lang sila sa labas na kanila lang. Minsan yung mga estudyante, yung mga may pagkain naman na niluluto ng mama ng amo ko, ang ginawa ko, kinakain ko yon, yung mga tira. Kasi pag hindi ako magwais, hindi ako sa sarili ko, talagang magkakasakit talaga ako. Lagi-laging nanginginig yung katawan ko, mahapdi yung sikmura ko, ganun, umiiyak ako. Talagang yung parang naramdaman ng gutom na gutom talaga. Grabe talaga dati. Nagtatago pa ako noon kasi siyempre kinakain ko yung tira. Ako yung naghuhugas, hinuhugasan ko pag matira, kinakain ko. Nagtatago ako kasi baka makita ako ba ng mga teacher at saka mga estudyante. Pero malinis naman yun kasi tira sa kaldero ba. Pero hindi naman na marami yung tira, maliit lang. At least malamnan lang yung sikmura ko. At least hindi ako nanginginig.
Kasi pag ano naman, hindi ako nakakabili ng biskwit. Kasi yung sa sahod ko rin, wala talagang matira kasi syempre nagbabayad ako ng lending ko. Magkano lang sahod ko kasi yung agency ko kasi dati, ano yun, pangit yung agency ko. Hindi sila sumusunod sa ano sa salary talaga ba na ano, ang dami pang bawas. Tapos wala kang bayad sa overtime. Kaya yung tapos may matira naman ako na sahod. Ibili ko naman ng load. Wala talaga. Tapos kahit man lang biskwit, hindi naman nagbibigay yung amo ko kasi may may pagkakuripot yung amo ko. Ayaw ko nga na kumain ng mga nakadisplay dyan sa bahay nila. Kaya tuwing umaga talaga lugaw. Sa tanghali, meron namang tira yung mama ng amo ko. Yun ang kinakain ko. Kunti lang. Kasi hindi naman siya nagluluto kasi nag-iisa lang din siyang kumakain. Tapos yung sa gabi, nakakain naman ako kaso lang nahihiya ako na yung parang magkuha na ulit ng pagkain kasi ang dami nila, pati mga kapatid ng amo ko nandun sila kakain tuwing talaga yan, maraming pinapakain. Ang dami kong inaanuhan na kasi kasali yung mga kapatid ng amo ko. Kasi yung mga kapatid ng amo ko kasi teacher din sila doon sa school. Tapos parang isahan na lang sila ng kain tuwing gabi. Diyan sila, ang dami nila. Busy rin ako pag gabi kasi syempre ang daming lulutuin. Kasi iba naman dito, hindi pwede isa lang na ulam. Marami ang ulam nila. Siguro mga 10 putahe, ganyan. Kompleto talaga yan. Pero pagkakain ako, kunti lang yung kinukuha ko kasi siyempre tinitingnan ako ng mama ng amo ko. Kaya kunti lang talaga na ang nilalagay ko sa plato. Hindi na ako makabalik na kukuha kasi mahiya na ako kasi andyan sila sa lamesa. Mahiya naman na ako magkuha ulit. Kaya sobrang payat ko talaga dati. Kaya sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko. Pero hindi ako umabot ng 1 taon doon sa amo kong una kasi nga yung si Lola namatay. Kasi yung mama ng amo ko nagalit sa akin noon kasi sabi niya hindi ko daw inaayos paglagay yung bag, yung paglabasan ng dumi ni Lola. Hindi niya alam na nilalaruan ni Lola yung bag. Kaya ang ginawa ko para mapatunayan ko talaga sa kanya na nilalaruan ni Lola, binuksan ko yung pinto ng kwarto namin tapos habang naglilinis ako doon sa labas, tinitingnan ko si Lola. Ngayon, nilalaruan na niya yung bag. Tinawag ko agad yung mama ng amo ko. Sabi ko, tingnan mo kung anong ginagawa niya sa bag. Kaya laging sumasabog. Kaya yun, nakita ng mama ng amo ko na ganun pala yung nangyayari. Pinagalitan pa niya ako noon. Ayaw niyang maniwala sa akin. Tapos yung amo ko naman, syempre nagalit yung amo ko kasi mahal yung bag. Lagi-lagi na magpapalit. Wala pang 1 oras, papalitan na naman. Syempre sabi niya, mahal daw yun. Kaya ang ginawa nila, si Lola, nilipat nila doon sa kapatid ng mama ng amo ko. Ngayon, wala pang 1 week doon, namatay yung si Lola. Hindi ko rin alam bakit namatay agad kasi baka, hindi ko alam, ang sabi ng amo ko, baka hindi nila inalagaan ng maayos. Kasi malakas pa naman yun si Lola nung ako yung nag-alaga. Naawa rin ako doon sa matanda kasi sabi niya, bakit uuwi ka na ba?
Sabi nung matanda, sabi ko hindi pa naman. Parang ayaw niya kasing pumunta doon sa anak niya na isa. Wala pang 1 week doon, nagtaka kami kasi namatay yung matanda. Kaya noon, namroblema na naman ako. Kasi pag namatay yung alaga mo kasi, kailangan mo na lumipat ng ibang amo. Ganyan yung patakaran dito sa Taiwan. Kaya namroblema ako noon kasi syempre may utang pa ako sa lending. Tapos parang hindi pa ako nakabawi sa mga gastusin ko nung nag-apply ako. Kasi malaki rin yung nagasto ko nung nag-apply ako kasi pabalik-balik sa probinsya, Manila, ganyan. Pabalik-balik, pamasahe. Yung mga medical, basta malaki ang nagasto ko dati. Way back 2011. Yan yung una kong pagdating dito sa Taiwan. Tapos ang laki pa ng placement fee. Kaya ang sabi pa ng agency na uuwi daw ako sa Pinas kapag hindi sila makahanap ng ibang amo ko. Kaya sabi ko sana hindi ako makauwi kasi syempre hindi ko patapos yung lending ko. Doon talaga ako ng problema. Sana sabi ko makahanap ako ng ibang amo. Buti na lang yung amo ko. Sabi niya, sige, 3 months, bibigyan daw ako ng 3 months kasi kailangan din kasi nilang maglipat ng bahay. Lipat sila ng bahay, may nabili sila ng bahay, tapos bali yung bahay na yun sa taas, nasa ground floor kami, pinarenovate niya doon sa ground floor, tapos sa taas doon na yung school sa mga estudyante. Parang hindi na sila yung parang isahan, hindi na sila magbabiyahe pa ng malayo para pupunta pa sa uwian, parang ganyan ba. Sabi ko salamat, sabi ko. Kaya sabi ng amo ko doon sa broker ko na hanapan mo ng ibang amo. Tapos hanggang 3 months sabi niya kasi maglilipat. Kailangan kasi ako. Kasi syempre wala namang mag-aayos ng mga gamit. Kaya sabi ko salamat, sabi ko. Pero pag hindi makahanap yung agency ko, need talaga na uuwi ako sa Pinas. Kaya after 3 months, nakahanap naman yung agency ko. Kaya lumipat ako doon sa Taipei. Kaya nagpasalamat talaga ako nun na ilipat ako doon sa Taipei. Ngayon, pangalawang amo ko na yun. Ang problema ko naman, bedridden siya. 66 years old, lalaki. Bedridden kasi yung kalahati niya hanggang sa may paa, hindi niya alam. Kahit na pagdumi, pag-ihi, hindi niya maramdaman yun. Hindi niya maangat yung paa niya, nakahiga lang talaga siya. Pero yung mga kamay niya, nagagalaw naman. Kasi kalahati, parang nararamdam niya yung kalahati, hindi. Kaso ang problema ko doon, masungit. Ang sungit-sungit nung alaga ko. Pero marunong siya mag-English kasi businessman siya. Nung malakas pa siya ba. Pero yung bahay niya hindi naman gaano kalaki, maliit lang kasi para siyang apartment, ganyan. Kaso sobrang sungit niya, may kunting parang naiirita siya, pero alam ko naman kasi syempre yun ang sakit niya kasi myeloma, multiple of myeloma. Kaya naiintindihan ko naman siya kasi naiirita siya, madali siyang basta wala talagang nagtatagal daw doon na nag-aalaga, walang nagtatagal kasi siya stricto. Tapos yung asawa naman niyang babae,
strikta din. Bawal cellphone, bawal makipag-usap sa ibang tao. Kaya kapag nagtatapon ako ng basura, tinitingnan niya talaga ako doon sa may bintana. Akala niya siguro hindi ko nahalata eh. Kaya wala rin siyang makita sa akin kasi hindi naman din ako mahilig makipag-usap sa ibang tao. Tahimik rin ako. Hindi ako basta-basta na hindi rin ako friendly yung alam mo yung may kahit na kapwa Pinay ko, kapwa Pinoy, ganyan, hindi ko pinapahalata na Pinay ako. Kasi ayaw ko yung yung parang makipag-usap. Yun ang tahimik din kasi ako na tao. Pero kung alam ko yung ugali na yan, ako, nakikipag-usap ako. Pero pag hindi ko kilala, hindi ako basta-basta nakikipag-usap. Magdadalawang buwan ako sa bahay ng pangalawang amo ko. Yung amo kong lalaki na alaga ko, bumait siya sa akin. Tapos yung babae naman, grabe, parang pinagsisilusan niya ako kasi gusto niya akong paalisin. Naghanap siya ng ibang pero hindi ko alam kung bakit niya ako papaalisin na wala naman akong kasalanan. Tinawagan niya yung agency ko, pinapunta. Sabi niya sa akin, careless daw ako. Tapos daw, wala naman akong ginagawa. Wala pa nga akong tulog. Alam ng mga nurse doon. Meron pa akong naging kaanuhan doon yung katabi namin na sa room. Kasi meron ding nagbabantay pero hindi siya ibang lahi, taga Taiwanese siya. Pero siya, nakikipagkaibigan sa akin. Mabait siya sa akin, binibigyan niya ako ng prutas para daw hindi ako magkakasakit. Binibilhan niya ako ng mga pagkain. Buti pa yun na nakikita ako na sobrang pagod ko, wala akong tulog. Kasi nakikita niya wala akong tulog eh. Kasi magkasama kami. Buti siya nakatulog kasi yung alaga niya, yung papa niya, hindi naman yung papa niya natutulog naman kaya nakakatulog siya. Tapos may palitan din siya, yung anak niya. Ako wala. Kaya alam niya yung ko, siya pa yung nagsasabi sa akin na ay papalitan ka daw ng Indonesia, sabi ng kasama ko dun sa room. Sabi niya, pwede ka naman na maghanap ng ibang amo, sabi niya sa akin. Nagselos kasi yung babae sa akin, yung amo ko, kasi yung amo kong lalaki, siya, yung ayaw na niyang magpasubo doon sa asawa niya. Ang gusto niya ako. Siyempre, lumabas ako nung time na yun kasi nga bumili ako ng pagkain ko. Ngayon, ang sabi kasi ng amo kong babae, sige ako na magsubo. So, lumabas ako, bumili ako ng pagkain ko. Ngayon, ayaw naman magpasubo yung yung alaga ko kasi sabi niya, antayin niya daw ako. Ganyan lagi yun. Ayaw niya magpasubo. Gusto niya ako. Kaya siguro nagsisilos siya. Pero sabi nung kasamahan ko, sabi niya nagsisilos yata yung amo mong babae kasi naririnig ko na nag-aanuhan sila, parang nagkaanuhan ba sila, nagkasumbatan sila doon sa amo kong lalaki at saka yung babae, amo. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko, sus, pagsisilusan pa niya yung asawa niya na kahit ipamigay niya yan, wala nang kukuha niyan, kahit i-display pa niya yan sa daan, sabi ko. Pero problema din ako noon kasi syempre uwi na naman ako ng Pinas, di ko pa natapos yung lending ko. Meron pang may isang buwan na lang na matapos ko yung utang ko. Ngayon, umiiyak ako nung kinagabihan kasi nga
lilip ano na naman ako, lilipat ako or pauwiin. Nag-ano sa akin yung agency na nagdasal-dasal talaga ako noon, umiiyak talaga ako, sabi ko sana Lord hindi ako makauwi ng Pinas kasi gusto ko pa naman na magkabahay, sabi ko gusto ko pang makapag-ipon, gusto ko pang mabayaran yung mga utang ko kasi meron pa akong utang, hindi lang yung lending. So kinabukasan nagano naman yung broker ko na meron daw malipatan ako, matandang babae. So natuwa ako nun, sabi ko ay salamat, sabi ko okay lang na malipat ako mga ibang ugali naman tong amo kong babae, sabi ko sa isip-isip ko. Di pumunta talaga yung kapalitan ko dyan, tiningnan niya. Ngayon hindi sila nagkasundo yung bagong agency kasi alam mo yung agency ko kasi hindi sila sumusunod sa patakaran dito. Ngayon yung agency na yun sumusunod sila sa patakaran sa Taiwan. Medyo malaki ang sahod, talagang sumusunod sila sa sahod, tapos may day off. Ngayon Muslim yun, so kailangan na magsimba sila, bawal karning baboy, ganyan, maraming kondisyon yung agency. So hindi nagustuhan ng amo ko na babae. Ngayon sabi ko tingnan mo, karma na yung ganyan talaga yung tao na na ngayon nung kinagabihan lumapit siya sa akin, nakiusap siya na wag na daw akong lilipat. Tapos yung amo kong lalaki nagmamakaawa rin kasi mabait naman na yung amo kong lalaki sa akin. Nagmamakaawa rin na wag ka nang umalis kasi kapag wala ka babalik na naman ako sa dati. Parang kasi pag magkaano kasi kami parang kasi marunong ako mag-English din ng konti, tapos yung amo ko hindi katulad dati sa mga mga napunta niya, hindi marunong. Syempre tumatawa na siya, tapos nagdadasal, kaya nakikita ng amo kong babae na parang sumaya yung amo kong lalaki, pero hindi niya alam na yung lang, nagkukwento kami, nagdadasal kami, inaanuhan ko siya ng exercise, tapos wala naman akong ginagawang masama. Siguro hindi niya kasi maintindihan yung pinag-uusapan namin kasi hindi siya marunong mag-English. Sabi niya kayo lang nagkakaintindihan, sabi niya, kaya siguro nagsiselos siya. Masarap nga sabihin sa kanya, hindi ko naman agawin niyang asawa mo, may asawa ako. Maganda sana sabihan ba, pero hindi na lang ako umiimik kasi baka naman, lalaki na naman ang gulo. Kaya sabi ko pasalamat na ako sa Panginoon na lilipat na ako, kaso lang nakiusap naman nga siya. Sabi ko sige, hindi na lang ako lilipat. Ngayon bumait sa akin, bumait yung babae sa akin, binilhan niya ako ng bagong sapatos, mga damit, yan, tapos pinagmamayabang na niya ako sa mga kaibigan niya na super daw ako, yung hardworking, ganyan yung pinagsasabi niya doon sa mga kaibigan niya. Tapos kasi alam mo yung bahay niya nung pagdating ko ang dumi-dumi, tapos alam mo yung mga dingding niya yung parang sa may grills na yon yung kinakalawang. So alam mo naman ako kapag nakikita ko talagang kinikiskisan ko yon, nilinisan ko lahat ng niya, yung kusina niya na ang dumi-dumi, ang linis-linis, pati ref niya nilinisan ko, sobrang dumi. Kasi matagal kasi kami sa sa ospital, tapos bihira lang kami umuwi doon sa bahay, tapos balik na naman ospital, kaya
nung ano, medyo matagal ako doon sa bahay nila, yun, nalinisan ko yung bahay nila, sobrang linis. Kaya yun, pinagmamayabang na niya ako sa mga kaibigan niya. Sabi ko, aba, pinagmamayabang na niya ako. Dati, pinagsisilosan pa. Tapos nung ano, parang nanghihina na kasi yung amo ko kasi 5 months lang ako doon sa kanila. Nanghihina na yung alaga ko. Tapos, nandun na kami sa ospital. Nandun na talaga ako sa ospital. Nakaano doon. Hindi na kami umuwi doon sa bahay. Kasi talagang delikado na yung alaga ko. Ngayon, pinalipat na ng amo ko yung isang talagang kwarto, yung kami lang talaga. Para daw makatulog ako, parang walang maingay. Tapos, yung alaga ko rin. Kaso, wala na talaga, sabi ng doktor. Hindi na talaga, ano yung talagang palala na yung sitwasyon ng alaga ko. Kaya, ang sabi ng alaga ko, tinanong niya ako kung saan daw ako pupunta kapag nawala siya. Sabi ko, boss, gusto kong makalipat ng ibang amo. Sabi ko kasi marami pa akong utang sa Pinas. Tapos, buti at nabayaran ko na yung lending nun. Kasi namatay kasi yung amo ko April, mga katapusan yun ng April. Tapos sabi niya, sana makahanap ka ng ibang amo. Yun ang sabi niya, hindi ka ba natatakot sa akin kapag nawala? Kasi siyempre, ako na lang mag-isa matutulog doon sa kwarto, doon sa sa bahay. Sabi ko, basta wag mo akong takutin. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman ako mananakot, sabi niya. Tapos nung nawala talaga siya, siyempre nalungkot din ako kasi, pero nalungkot na masaya kasi pinagdadasal ko kasi nung na Diyos ko, sana wala namang mangyari dito sa alaga ko kasi may lending pa ako, sabi ko. Pero parang alam mo yung sinasadya talaga ng kapalaran na natapos muna yung lending ko na bayaran, saka pa siya nawala. Tapos nalungkot ako kasi syempre lilipat na naman ng panibagong amo. Ngayon, ang sabi ng agency, wala daw silang mahanap na employer sa akin kasi kailangan mailipat ako agad. Yun ang sabi ng amo kong babae. Wala pang 1 week, kailangan mailipat na ako. Kasi syempre, magsasahod sila. Wala na akong alaga. Kaya kailangan mailipat na ako. Ngayon, ang sabi ng agency, uwi ka muna sa Pinas. Tapos, pwede ka naman bumalik pag may nahanap na sila. Sabi ko, umiyak na naman ako nung kinagabihan. Sabi ko, sana makahanap ako ng amo, Lord. Sabi ko, kasi marami pa akong utang. Alam mo, yung amo ko, tinulungan niya ako. Parang sabi ko, boss, sana tulungan mo ako. Sabi ko, nagano ako sa kanya na tulungan mo ako na makahanap ako ng amo ko. Ngayon, yung amo kong babae pala, nagtatawag na pala siya ng mga agency. Meron siyang kaibigang agency. Ngayon, nilipat niya ako doon. Kasi pinsan niya. Nagpasalamat talaga ako kasi nailipat ako ng ibang agency. Tapos doon ko ang sahod ko pala ay mali pala yung sahod ko nung sa agency. Doon ako parang nakaipon kasi may bayad yung overtime ko Sabado at Linggo. May bayad yun. Dito muna ako, guys, itutuloy ko yung kwento-kwento sa buhay ko dito sa Taiwan. Ayan, next vlog na naman ang part 2. Ayan, abangan nyo, guys. Salamat sa pakikinig sa buhay ko dito. Maraming salamat. Bye-bye, guys.